RV San Pedro, Pastor Radley Coronel. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God po. Man of God, Benjamin. Ayan, praise the Lord. Sino pong nagagalak na nasa bahay-sambahan siya ng Panginoon? Hindi yata narinig. Sound check. Ayan, dinig niyo po ba ako? Sino pong nagagalak na nasa bahay-sambahan siya ng Panginoon? Hallelujah. And this afternoon, YDC, napaka-special po ng ating pag-uusapan. Alam ko may gagawin po ang ating Panginoon ngayong hapong ito. But before I proceed sa message po natin, we must realize what is happening around us today. Nabalitaan nyo yung nangyaring earthquake sa may Baguio, sa may bandang La Union. Nabalitaan nyo rin yung 6.7 or 6.9 magnitude earthquake na nangyari saan? Sa Cebu. At yung latest po na nangyari is yung 7.4 or 7.5 magnitude na nangyari. Nangyari po saan? Sa Davao. And for sure, yung mga bagay po na ito ay hindi po aksidente. It means the Lord is trying to shake the Philippines. At yung matitira lamang yung bagay na pang-eternal. That is why what is happening around us are not an accident. Even yung mga nangyayari po sa ating mga buhay ay hindi rin po aksidente. What the Lord is trying to do with each and every one of us, He is trying to shake us upang yung matitira po sa ating mga buhay ay yung mga bagay lamang na pang-eternal. YDC, are you there? The Lord is trying to shake His church. At yung matitira lamang po, yung mga bagay na pang-eternal. Now, the question is this. The question is this. Am I preparing for eternity? Amen. Are you there? Am I preparing for eternity? Yung bang buhay ko ngayon ay kaaya-aya upang mamuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos? We must assess ourselves sa kung anong nangyayari sa buhay po natin. And that is why, yung pong pinag-uusapan po nating topics today or this afternoon are not an accident as well. I believe the Lord has ordained the message na pinag-uusapan po natin dahil nais po ng Diyos sa bawat isa po ay mamuhay tayo ng may dalisay na puso. The Lord wants you to be pure. Amen. And the Lord will come back for His church, pure, undefiled, malinis, at malayo sa anumang kasalanan. Amen. Ayan, sorry po. Ayan, check. Sorry. Ayan. Thank you. Sige, palakpakan naman natin si Brother Raymond. So we are talking about purity and we are talking about the importance of living in purity. Last week, napag-usapan po natin at inatid po sa atin ni Pastor Joshua that purity is God's calling to His children. Ang tanong po ngayon, namumuhay ka na ba ng may dalisay na buhay? Dalisay na ba ang buhay mo, kapatid? Tanungin mo yung kapatid mo, are you pure? Are you living in purity? Dahil napakahalaga po, because this is God's calling sa ating buhay. It means, hindi po natin mapiplis ang Diyos if di ka namumuhay ng may kalinisan sa buhay mo, kapatid. You will never please the Lord. At kahit anong attend mo sa mga ministries mo, kahit sumayaw ka pa ng 24 hours dito sa church, kung hindi ka namumuhay ng may purity sa puso at sa pamumuhay mo, sayang lahat ng ginagawa mo, kapatid. That is why the Lord wants us to be pure. Because purity is pleasing to God. Amen. So ang ating po pag-uusapan this afternoon is this. Purity is a source of freedom and spiritual stability. Ibig sabihin daw po ang pamumuhay ng may dalisay na buhay o dalisay na puso ay nagdudulot po sa atin upang maging malaya. Pakisabi malaya. Minsan pa po, say malaya. Para po magkaroon tayo ng kalayaan at buhay na matatag dito po sa mundong ito. Hindi lang po pang-eternal, hindi lang sa darating po na panahon, pero sa buhay natin ngayon. Amen. So are you ready, YDC? So yung text po na ating pag-uusapan is sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. So stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Let us pray. Father, we thank you for this afternoon. Prepare our hearts, Lord, sa pag-uusapan po namin. Nawa, Panginoon, makuha po namin ang full revelation ng iyong salita. Katulad nga po
ng nabanggit ng aming kapatid kanina, nais po naming maging malaya, nais po naming ma-transform ang aming mga buhay, at kayo lamang po ang may kakayahan, banal na Espiritu na gumawa po nito, Panginoon. That is why, Holy Spirit, use your words this afternoon to bring fire back to the hearts of each and every one. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So before anything else, napansin nyo ba to? Ewan ko kung napansin niyo, but have you noticed, the culture around us, yung panahon kung saan tayo nabubuhay ngayon, na-twist na po yung pamumuhay ng may kalinisan. Nasulat ko nga dito, we now live in an age where being proper and being respectable is foreign. Nakuha niyo ibig sabihin? Yung pamumuhay ngayon ng may kalinisan at karespe-respeto, somehow, sa panahon po natin ngayon, kalaban na. Notice this. Notice this sa mga suot pa lamang natin. Kapag nag-dress ka, ay sinene. Tinatawanan ka ng mga classmates mo dahil yung mga classmates mo nagsusuot ngayon, yung tela hanggang dito na lang. Litaw yung pusad nila. At yun ngayon yung sineselebrate ng kultura natin. Amen. Kasi pastor, outdated na yan. Di na uso yan, pastor. Yung uso ngayon, yung medyo sexy tayo ng datingan. Yung uso ngayon, yung kapag nagsuot ako ng damit, dapat nakikita ng mga lalaki. Grabe naman manamit yun, ang sexy nun. Sino yung shorty na yun? Let's admit, this is the culture that we are living in. Na kapag nagsuot ka ng kaaya-aya at yung values mo, yung mga pinaniniwalaan mo ay kaaya-aya din, kalaban ka. Pero pag gumagawa ka ng mga bagay na karumal-dumal o gumagawa ka ng mga bagay na hindi kaaya-aya, you are tawag po dito, you are doing things that the culture wanted you to do, somehow ikaw ngayon yung malinis. Yun ngayon yung tama. So, sa paningin ng tao ngayon, kapag ikaw ay nag-a-attend ng church, kalaban ka. Kapag yung values mo, kinokonfront yung values ng mga classmates mo na nabubuhay ng YOLO, somehow kalaban ka. Pansinin nyo, kung saang schools kayo ngayon. Meron testimony yung aking kapatid sa akin, nabanggit niya, di ko na lang papangalanan kung anong eskwelahan nito, university, sa May Angeles, katabi ng isang malaking simbahan. Alam na nila. Sabi niya, Kuya, majority sa mga classmates ko, LGBT members na. So, ibig sabihin, mas marami pa ang puno, mas marami pa ang mga LGBT members kaysa sa puno. Kaya mainit. Na kapag lumaban ka sa values nila, ikaw ngayon yung mali. That if you are doing the right thing, you are the one who is in error. Na kapag namumuhay ka ng puro at hindi mo ginagawa yung mga practices nila, you are now the enemy. That is why naniniwala ako that in the coming age, it will be harder for Christians to live their values. Kasi nga, punong-puno po tayo ngayon dito sa mundo na taliwas yung pamumuhay nila. We are filled with people na sobrang twisted na yung kaisipan po nila to the point na hindi mo na kaya o hindi mo na pwedeng ipamuhay yung radikal na values mo bilang isang Kristiyano. Somehow, malalaman natin to, papaano, nung binaril po si Charlie Kirk. If you try to oppose yung mga values na mga nasa left-wing extremist, ikaw ngayon yung kalaban. And somehow, sadly, pumasok na po yung kulturang yun sa church. Kapag pinagalitan ka ng leader mo dahil nagsuot ka ng sexing damit sa church, parang mali yung leader mo. See? Nasaan yung modesty ngayon? Have you noticed this?
Na kapag pinagsabihan ka ng leader mo, huwag ka munang papasok sa relationship na yan, mapapahamak ka, sila ngayon yung kalaban. Amen. Sadly, it has infiltrated the church. That is why, yung pong pinag-uusapan nating purity, hindi lamang po siya simpleng bagay, but it is so crucial na kailangan mo siyang panghawakan, kapatid. Beloved, you need to hold on to this teaching. You really need to hold on to this teaching. Kailangan mo to. Dito po sa kulturang tinapon na po yung konsepto ng purity, tayo po mga Kristiyano tatayo at we will make purity a trend again. Amen. We will show that values to the world that is lost. But the problem is, the reality, napakahirap. Amen? Mahirap. That is why our topic today will teach us kung papaano po talaga tayo mas lumalim pa at mas mamuhay ng may dalisay na buhay. Because the Lord wants you to live in purity. Amen? Are you there? Pakisabi sa katabi mo, the Lord wants you to be pure. So, this afternoon, yung maa-address, hindi lamang po yung mga sexual immorality na kasalanan. Kasi madalas, pag pinag-uusapan yung sexual purity, whenever we are talking about purity, ang pumapasok sa isip agad natin is sexual immorality. But did you know that is just the other side of the spectrum? Sa kabila naman, makikita mo yung mga taong ang active sa church. Makikita mo silang napakabanal kung magbihis. Napakaraming ministries na sinasalihan. And yet, punong-puno ng pride sa puso nila. Yes, there are a lot of that in the church. Hindi lamang po sexual immorality ang problema natin. Listen to this, our problem is our hearts. And the Lord wants us free this afternoon. He wants you free. Nais ng Diyos na ang bawat isa, pati ako, tayong lahat, ay maging malaya. So tanungin mo yung katabi mo, are you ready to be free? Sabi sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. So stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Ang pinaka-context po ng Galatians chapter 5 o yung buong Galatians, yung po mga tao sa church o yung mga church sa Galatia, they departed from the gospel. Lumayo sa tunay na gospel. So they have embraced Judaism at sinasabi nila, maliligtas kami kapag gagawin natin to, pag magpapatuloy kami. Sinasabi ng mga teachers sa Judaism, kailangan magpatuloy kayo para maranasan nyo yung tunay na kaligtasan. But Apostle Paul says, hindi nyo na kailangan yun. Ang kailangan nyo lamang ay manampalataya kay Kristo at huwag nang aalis sa pananampalataya kung nasaan kayo. Sinabi po ni Charles Spurgeon, it is hard for a soldier to stand firm than for a soldier to walk. Ibig sabihin daw po nun, mas mahirap yung tumayo ka sa isang lugar at hindi aalis kaysa sa palakad-lakad ka somewhere. That is why standing firm is a discipline. Church, are you there? Kasi napakadali ngayon na pumili na lamang ng church na alam mong makakapag-suit sa sarili mong desire. Ay, yung church na yun, hindi sila nagtuturo ng ganito, doon na lang ako. Ay, sa church, LGTV? Ano sila? LGBT affirming. Doon tayo sa church na yun. Ay, sa church na yun, hindi nila binabawal, nagko-compromise ka. Okay lang sa church na yun na meron ka relationship, kahit hindi pa tayo ready, doon na lang tayo. But here in this church, we will preach the truth to you, kahit na masasaktan kayo. Why? Because we love you. Amen? That is why stand firm. Kung dito ka tinayo ng Lord at dito ka niya in-establish, huwag kang aalis ng church. Better yet, huwag kang aalis sa faith. Amen. So, it is when we are standing firm in what Christ has done
doon po tayo nakakaranas ng kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa kahihiyan, kalayaan din po dahil sa guilt, kalayaan din po mula sa mga sinasabi ng kultura na dapat ganito ka. It is when we stand firm in faith do we experience true freedom. So, purity is a source of freedom. So, meron akong question dito. What are the things that we need to understand? Ano to? Anong sinulat ko? What are the things that we need to understand more about purity so we can stand firm? So that we can experience freedom. Ano yung kailangan nating maintindihan patungkol sa purity upang tayo ay mamuhay pa ng may kalayaan at mamuhay ng matatag? Are you ready? So point number 1, purity is a source of freedom and spiritual stability because purity overflows from the Lord. Why did you listen to this? We are not pure on ourselves. Hello, ulitin ko po. You are not free and stable in purity because of your own. Hindi. YDC, listen to this. Living in purity is so impossible na hindi po natin kayang mamuhay ng may kabanalan at ng may kadalisayan na puso. It is impossible for you. That is why living in purity overflows from the Lord. Nakakasunod po ba? Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, and that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Ibig sabihin po ng talatang ito, you are not free because of yourselves. Hindi ka naging malaya ng dahil lamang sa sarili mo. In fact, yung katotohanan ay ito, kabaligtaran ka pa ng malaya. In fact, the truth is, we are slaves to sin. We were slaves to sin. We were slaves to unrighteousness. Kasi po yung context ng 1 Corinthians 6, sinabi po ni Apostle Paul ay ito, listen to this. Sinabi po ng salita ng Diyos, don't you know that sexual immorals do not inherit the kingdom of God? Pwede po ba natin ipakita yung prior verse, yung verse 10? If okay lang po. Ayan. Sabi niya dito, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Yun po yung pinaka-context ng pinag-uusapan natin. Na kung namumuhay ka daw sa mga bagay na yan, ikaw ay magnanakaw, ikaw ay sakim, katulad ng gobyerno natin, isa ka manginginom, sinisiraan mo yung kapwa mo, ibig sabihin daw neto, you will not inherit the kingdom of God. Such person will not inherit the kingdom of God. And the Bible is clear sa issue po na to, na kapag ginagawa nyo daw yung mga bagay na yan, you will not inherit the kingdom of God. Ibig sabihin po nun, you will not see heaven. Is it clear, YDC? So, pero sinabi ni Apostle Paul, pero ito yung buhay nyo dati. Binago na kayo ngayon. In fact, kayong na kay Kristo na kayo, you are washed, you are sanctified, and you are justified. Ibig sabihin, ikaw ngayon na kay Kristo, ikaw ay hinugasan na ng kanyang banal na dugo, ikaw ay pinapabanal ng Diyos, at ikaw ngayon ay pinawalang sala na. Ibig sabihin, sige palakpakan natin ng Lord. Ibig sabihin daw po nito, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, at lahat ng nanampalataya doon sa ginawa ni Kristo, mararanasan mo yung tatlong bagay na yan. Positionally, you are now righteous by the Spirit of our God. Ibig sabihin, the Holy Spirit sealing our hearts, sineselyuhan ng ating puso upang talagang ipakita sa lahat at sa atin po, to testify to us that we are truly righteous because of what Christ has done. Ito po yung pinagmumulan ng purity. This is where purity comes from. It is union with Jesus Christ.
Amen. Yung pong tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Makikita po natin ito, nailagay ko lamang po dito. God orchestrates our salvation. Jesus Christ, ayan po, Jesus Christ is the instrument kung paano po tayo nahugasan, pinabanal, at pinawalang sala. He is the instrument and the Holy Spirit is the agent. Ang banal na Espiritu po ang siyang agent, ang ahente kung bakit po tayo ay nananayuan ngayon, kung bakit ang ating posisyon ay pinabanal at pinawalang sala. It is only because of what Christ has done that each and every one of us are considered righteous and holy. Amen. Nakakasunod. At dahil doon, sinabi din po sa 2 Corinthians chapter 3, for where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ibig sabihin ngayon, kung tunay kang tumanggap kay Kristo at nasa sayo yung banal na Espiritu, tunay ka ng malaya. You are now free. Malaya ka sa condemnation ng kaaway, malaya ka sa guilt, malaya ka sa shame, at malaya ka sa kung anong sinasabi ng kultura sa'yo. You are free because you have the Spirit of the Lord. You are free because you have the Holy Spirit. Ito po yung sinasabi ng 2 Corinthians. And araw-araw po, itong banal na Espiritu na nasa sa atin, araw-araw po tayong ginagawang katulad ni Kristo. The Holy Spirit is making us more and more and more like Jesus as we live in constant communion with Him. Kaso nga lang, katulad nga ng term natin, it is not automatic. Yes, it is true that Christ justified us already. Pero hindi mo mararanasan yung buhay na malinis, yung buhay na punong-puno ng pagpapala, yung buhay na may kabanalan, kung hindi ka lalakad kasama ang banal na Espiritu. Are you there? Sino po dito gustong mamuhay ng may kabanalan? You want to live holy lives? You know, living in holiness means that you are intimate with the Lord. Malapit ka sa Kanya. Hindi siya about sa do's and don'ts, wag kong gagawin to, wag kong gagawin yan, doon kasama yon. But holiness is about being intimate with Jesus. Amen. Are you there, YDC? So, hindi po siya automatic. Hindi po siya automatic. Ano po yung kailangan natin gawin? We should walk by the Spirit. Ibig sabihin po ng salitang walk, pag nababasa po natin yung sa Bible, sa Galatians chapter 5, I think, sa Galatians chapter 5, verse 16 to 17, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the lust of the flesh or the desires of the flesh. Ibig sabihin po ng walk dito, way of life. Pakisabi, way of life. Ibig sabihin, mag-iiba na yung way of life mo. Yung way of life mo ngayon, hindi na yung kagustuhan mo. Hindi na yung kung anong gusto ni Radley. Hindi na yung anong gusto ni Kuya AJ. Hindi yung kung anong gusto na ni Kuya Ives. Ngayon, kung ano yung gusto ng banal na Espiritu. That is how we walk by the Spirit. Total, radical transformation. So the question is this. May nag-iba ba sa buhay mo? Did something in your life transform? Or are you still living in that same old cycle of sin? Same old habits. Same old love. Same old loyalty sa kasalanan. Because those who are truly under the justification of Jesus, pinalaya na po sa kasalanan at nagkaroon po ng pagbabagong buhay. Amen? It is when we walk by the Spirit. It is when we acknowledge His will at ginagawa natin yung kagustuhan ng banal na Espiritu, doon pa lang natin talaga mararanasan yung tunay na purity. That is where purity overflows. Kaya nga nabansin yung sinabi sa text, you will not gratify the desires of the flesh if you are walking by the Spirit. So, kuya, paano po ba yung walking by the Spirit? Ibig sabihin ba, no, literal mo siyang kasamang naglalakad? Yun bang ibig sabihin? No.
It is spending time in the Word, spending time in prayer, spending time in the church, and doing the will of God. That is how we walk by the Spirit. So ang tanong, nakikita ba yung apat na yon? So kung hindi, ibig sabihin may problem. But, if we are consistent in praying, if we are consistent in reading the Word, if we are consistent attending CU Church, at active tayong maglingkod sa Diyos, then, it means that we are walking by the Spirit. At dun pa lamang mangyayari na hindi natin magagratify yung kagustuhan ng laman. Kagabi nga po, nagkaroon kami ng sharing ng mga kasiyo ko kay Kuya Romer. Napakaganda lang ng pinag-usapan namin. Because we became honest. Naging honest kami sa condition namin. At meron kaming isang kasama na sinabi niya, madalas kasi, wala akong ginagawa. Kaya, patuloy akong nahuhulog sa kasalanan. Beloved, notice this. Maybe because marami kang idle time, kaya patuloy kang bumabalik sa kasalanan na yon. Kasi hindi nagagamit yung oras mo para sa Lord. Na imbes na dapat mag-spend time ka in reading His Word, spending time in worship, ang gagawin mo, manunod ka na lang sa Reels. At dahil nga nakakita ka na ng sumasayaw na babae sa Facebook, aba, i-access mo na yung Pornhub. Let's be real. Amen. O kaya naman, ito. Listen. Instead na dapat nag-a-attend ka ng CU, ang gagawin mo, tatakas ka. Magsi-CU. Sasabihin mo sa leader mo, bibili lang kami ng pagkain. Maya't maya, nakita na namin yung story mo, nasa kapehan ka na, kasama yung boyfriend mo. Tapos nagtataka ka, bakit hindi mo naririnig si Lord? Eh yung dapat na nilalaan mong oras para sa Kanya, napupunta sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. So still, we are not walking by the Spirit. Why DC? Nais po ng Diyos na ang bawat isa po dito, mamuhay tayo ng may kabanalan. Not for ourselves, but to glorify the Lord. Para ipakita talaga natin na genuine yung profession of faith natin. Para mapatunayan natin sa mga kapwa natin at sa ating sarili na ako talaga ay anak ng Diyos. Bakit? Kasi kawangis ko yung Diyos. Banal ako. Amen. Masasabi mo ba? Ito. Sino po dito naka-realize na to o na-experience to? Kamukha mo si mama mo. O syempre, anak niya ako. Amen. Pero ang sakit yata, wait lang. Di ba nag-a-attend ka ng church? Bakit parang hindi ka Kristiyano? Akala ko ba born again ka? Ganyan ba talaga yung mga born again? Akala ko ba dapat kawangis tayo ng ating Ama? Pero bakit nagiging kawangis natin yung mundo? Bakit nagiging kawangis natin yung dyablo? Kasi we are not walking by the Spirit. So we should walk by the Spirit. Hindi siya automatic. Amen? It is not automatic, church. It is not automatic. To remain pure, consistently follow the Holy Spirit's guidance. How? By spending time in prayer. By spending time reading the Word. By delighting in worship. Alam niyo po, yung pinakamasarap po na pagkakataon, yung pagising mo ng umaga, yung walang distraction, you're just lifting your hands, singing to the Lord, ang sarap po nung ganun. And that is one way for us to walk by the Holy Spirit. Amen. Pangalawa, purity is a source of freedom and spiritual stability because purity sets us free from condemnation. Amen.
Once again, purity sets us free from condemnation. For sure, naranasan nyo na yung ganitong feeling. No, kapag pinag-uusapan yung love life, yung purity, yung mga sensitibong bagay, ikaw na gumagawa, nasasaktan ka. Pambira, ito na naman yung sabihin tayo na naman yung pastor. Love life na naman, compromise na naman. Wala na bang ibang topic? About na lang lagi sa secret sin, about na lang lagi sa ganyan. Hindi ba dapat blessing naman yung pag-usapan natin? YDC, we understand na kapag hindi namin kayo pinagsabihan sa mga bagay na to, you will be doomed to hell. Papahamak kayo. That is why we are honest enough to tell this truth to you, because we love you. We want you to be warned. But, sinabi po sa pinag-uusapan natin sa Romans chapter 8, verse 1 to 9, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ibig sabihin, wala na ang galit ng Diyos sa lahat ng nakay Kristo, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from law of sin and death. Verse 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Verse 4. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Now, let me unpack kasi masyadong mahaba at masyadong maraming sinabi si Apostle Paul. Pero yung pinaka-context po talaga nito is distinction sa mga taong lumalakad sa banal na spirito at sa mga taong lumalakad sa carnality. Pag sinabing carnality, yun po yung mga Kristiyano daw, na namumuhay sila bilang Kristiyano, pero kamukha ng mundo. Pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Namumuhay pa rin sa nasa ng laman. Those are the people who are walking in carnality. Ngayon, yung context po ng Romans chapter 8, nagbigay ng distinction si Apostle Paul. These are the person who are walking by the Spirit, and these are the persons who are walking in the flesh. Nakakasunod? Now, kung titignan nyo po sa NIV, yung verse na yan, o yung chapter na yan, you will notice sa Romans chapter 8, verse 1, sige, kung may NIV kayo sa phone, check ninyo. Mapapansin ninyo sa Romans chapter 1, chapter 8, verse 1, wala yung phrase, those who walk according to the Spirit. Wala siya. Pero sa New King James na binasa natin kanina, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, those who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ano kaya meron? Kung babasahin nyo rin yung ESV ninyo, wala rin po yung phrase na who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Wala sila. Ano kaya meron? Kasi baka mapansin ninyo to pag nagbabasa kayo ng Bible, bakit sa New King James, meron siyang ganito, bakit kaya sa NIV, sa NLT, tsaka sa ESV, wala. Para po ma-clear lamang sa inyo, para maintindihan natin. Sa Romans po kasi, sa early manuscripts ng Romans, ito medyo technical yung term, sa early manuscripts po ng Romans, wala po talaga yung phrase, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Pero, nung pong matatranslate na po yung Bible into English, gamit po yung Latin Vulgate, yung copyist po, nalagay po niya yung phrase na who do not walk according to the flesh, para po makuha yung kabuuang konteksto ng Romans chapter 8. Ano po bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po ng ating pinag-uusapan, it does not matter when you are using translations, ESV, NLT, NIV, o anumang version yan, ang pinapatungkulan ng text is this. Kung sino daw yung lumalakad sa banal na spirito, those people are not condemned by the Lord. Sila po talaga yung tunay na nasa justification ng ating Panginoon. So therefore, listen to this YDC. If you are truly in Christ Jesus, kung talagang ikaw, sinasabi mong Kristiyano ka, you will walk by the Spirit. You will do the things that pleases the Holy Spirit. Magbubunga siya ng buhay ng may kabanalan. Amen.
Kasi hindi po natin pwedeng sabihin na ako, tinanggap ko na si Kristo, pero buhay diablo ka pa rin. Pag tinanong ka namin ni Pastor Joshua sa mga classmates mo, o kamusta si ganito, si brother ganyan, ayun, nangungopya pa rin sa school. Ayun, nakikipag-away, nakikipagsabunutan. Ang daming kachat na babae, ang daming kachat na lalaki. Do you think that you are truly justified by the Lord? Can we say then, masasabi pa talaga natin noon that we are justified by the Lord? YDC, are you there? Masasabi ba natin? Sinasabi mo, Christian ka, tinanggap mo si Jesus, and yet salungat sa pamumuhay mo. Can we say then that you are truly justified? Masasabi ba natin? No. Hindi. Dahil contrary po siya sa kung paano po tayo mamuhay. It is contrary the way we live. Amen, YDC. Pero yung kagandahan po nito, na sinasabi po ng ating text sa Romans chapter 8, pinapakita niya po sa atin that because our flesh cannot fulfill the law, ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus, He came onto this earth, became like us, and He lived the law perfectly para po hindi sa Kanya, pero para sa atin. So that those who will believe in Jesus Christ, yung righteousness po ng ating Panginoong Jesus, mapasa po sa iyo. So that you will live in holiness and in purity. Amen. Pero ito po yung problem. Ito po yung problem. Yes, we are talking about this. Pinag-uusapan natin na yung mga nakay Kristo dapat na-transform na sila. Pero may mga pagkakataon pa rin na kahit talagang nakay Kristo na po tayo, nakakagawa pa rin tayo ng hindi maganda. There are still times that we commit sin. Amen. Alam po ninyo, dito po sa Romans chapter 8, somehow, meron lang po ako na-discover, sinabi po kasi sa verse 7, because the carnal mind is enmity against God. The carnal mind is enmity against God. It is not subject to the law of God, nor indeed can be. Yung mga puso daw, o yung mga isip na carnal-minded, o namumuhay sa laman, they can never please the Lord. Why? Because they were never born again. Kasi hindi po sila na-regenerate sa kanilang mga puso. Walang pagbabago. There was never a heart transformation. Kaya kahit anong magawa nila, hindi po nagsasubmit yung kanilang mga laman sa kung ano pong sinasabi ng salita ng Diyos. Why? Because they were never really transformed. Hindi po talaga sila totally nabago. Sinabi po ng Ezekiel chapter 36, kung pwede po siyang ipakita, 36 to 26 to 27, sinabi po doon, and I will give you a new heart. I will turn the heart of stone into a heart of flesh. Alam niyo po yung text na yon? Pwede po ba natin ipakita Ezekiel 36, 26 to 28? Sorry. O, 26 to 28 siya. Sharan. Wala pa rin. Sasayaw na muna ba ako dito? Ayan. Sabi niya dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ibig sabihin po nito, pinapatungkulan po nito, yung mga taong tumanggap daw kay Kristo, the Lord will give them a new heart. Papalitan niya yung pusong bato at gagawin niyang puso na malambot. At ang gagawin po ng Diyos ay ito, sa next verse. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Dahil nga ang banal na spirito ngayon ay nananahan na sa mga tumanggap kay Kristo na bago yung puso. Nagkaroon ng transformation. Nagkaroon ng radical transformation, yung mga old habits nag-iba. So therefore, dahil nga nabago na yung puso, kaya nang sumunod sa Diyos. Ngayon, ito yung tanong. Bakit kaya hindi tayo nakakasunod sa Lord? It is very possible that your heart is never born again.
kung hindi ka nakakasunod sa mga nais ng banal na spirito, it is possible, church, na hindi ka talaga na born again. You are just professing faith. Pero yung puso hindi nagbago. So therefore, yung condemnation ng Diyos ay nasa sayo pa rin. Kaya kahit anong sabihin mo, kahit sabihin mo na nag-attend ako sa Calvary, nag-attend ako dyan, ma-active ako sa ministry, ginagawa ko lahat ng bagay na to. Pero kung wala naman pong nagbago sa ating mga puso, wala rin pong kwenta yung mga ginagawa natin. There must be a heart transformation, church. And I want you to ask yourself this, am I really transformed? Nagbago ba talaga yung buhay ko? Binago ba talaga ng banal na spirito yung puso ko? Kasi again, uulitin ko, purity is not just what your hands does. It is a heart condition. Ano ba yung status ng puso ko ngayon? Anong status ng heart ko? Is my heart loyal to Jesus? O kung bubuksan natin ngayon yung puso mo, yung laman niyan, hatred, bitterness, sama ng loob, lust, or else, pag binuksan yung puso mo, yung laman ikaw. Kasi ikaw lagi yung iniisip mo. Wala na pala si Jesus sa trono ng puso mo, ikaw na pala yung naghahari. Are you there? Pero kuya, I can admit, I can say to you na born again na ako. Nabago na ako, totally na, transform na. As in, pinalaya na ako ni Lord. Wala na yung sin. Yung heart ko, loyal na kay Jesus. Pero may mga pagkakataon pa rin na nakakagawa ko ng bagay na hindi ka aya-aya. At ang sakit sa puso, sino dito nakaramdam nun? Na may mga pagkakataon na, alam mo, na born again ka, alam mo, nag-transform yung heart. Pero kapag may mga bagay kang nasasabi na hindi ka aya-aya, ang sakit. Ang bigat sa puso. Kapag nakapanood ka na naman ng hindi dapat pinapanood, nasasaktan yung puso mo. Have you experienced that? Ano kaya yung pwede natin gawin upang makalaya tayo sa ganung klaseng mabigat na feeling? What we are going to do is this. What to do when we sin again? Sinabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and purify us from all unrighteousness. Kasi listen to this, YDC. Because those who are truly walking by the Spirit, hindi po nila kayang mamuhay ng may kadumihan sa puso. Hindi kaya ng konsensya nila. If you are truly born again, ayaw mo. Hindi ka makatulog kapag nagkasala ka. That is why the only way for them to be set free from that kind of feeling is to confess before the Lord. Ask for forgiveness. Yun lamang yung pinakaparaan upang makaranas po tayo ng kalinisan. Amen. Mamaya mas magiging klaro pa po yung illustration na to sa atin. Confessing our sin brings God's purification and complete cleansing. It is when we confess our sins, doon po tayo nakakalaya. But, again, reminder YDC, para talaga ma-realize natin na wala na po yung condemnation ng Diyos, you have to make sure, am I really born again? Am I trusting the work of Christ? Does the Holy Spirit work in my heart radically na nag-iba na lahat yung aspeto ng buhay ko? Kailangan nating ma-assess yun. Amen ba? Amen. Lastly, for God-given freedom. Purity is a boundary. Amen? True freedom, ang totoong kalayaan, YDC, listen to this, ang totoong kalayaan ay hindi yung nagagawa mo, yung gusto mong gawin. Naniniwala ba kayo doon? Kuya, hindi. Basta ako, masasabi ko, I am free. Every Saturday, pagkatapos ko mag-attend ng church, gigimik kami ng tropa ko. At wala akong pake. Kasi malaya ako. Is that the true freedom? Ay, siguro, basta ako, malaya ako kasi kay Jesus na ako, nag-attend ako ng Calvary. Pero nanonood ako ng porn. Isang beses lang naman. Isa lang. Are you truly free? That is why meron po tayong isang illustration na ipapakita sa inyo. Pwede ko po bang tawagin yung mga
Gwapong lalaking ito. Ayan, pasok po kayo dito. Sige. Sige. Ayan. Iyo. Oh. 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 Ano meron? Pambiratil ng tali. Sinabi ng Romans chapter 6 verse 15 to 18, well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Sinabi po ng Romans chapter 6, since ba, dahil nga nakatanggap na tayo ng biyaya ng Diyos, magagawa na ba natin yung gusto natin gawin? Kasi malaya na tayo. Amen? Huwag niyo muna tignan yung mga gwapong to. Ako muna. Eh, yung lapalalawin po, tayo na lapalawin. Amen. Sinasabi natin that we have received the grace of the Lord. Pinalaya na ako, pinatawad na ako, kuya. Yung pinagpipray ko na sana makalaya ako sa shame, sa guilt. Isang beses lang naman. Isang beses lang. Pero yung isang beses di natin namamalayan, nakatali na pala tayo. We are slaves to whatever we choose to. Ano sinabi ng word? We are slaves to whatever we choose to. Basahin natin, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to? Kung sino daw yung sinusundan mo, alipin ka nun. So kahit na tinanggap mo yung grace ni Lord, malaya ka da sa kasalanan na sinasabi mo, ay, nag-alarm yung phone, sorry. Isang beses lang naman ako manonood ng porn. Pero hindi mo namamalayan, tali ka na ng pornography. Tali ka. You are slave to whatever you choose to obey. Pero kuya, di mo kasi ako naiintindihan. I am in pain. Stress ako sa school. Tapos ito na lang yung paraan para ma-comfort ako. Ang daming kailangan requirements na gawin, tapos broken-hearted pa ako kasi iniwan ako ng jowa ko. Lagi kami nag-aaway ni mama sa bahay. This is the only way for me to be free. Isang beses lang. Isang beses lang, kuya. But, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Siguro, dahil nga in pain ka, kasi naghahanap ka ng pagmamahal, ang gagawin mo ngayon, since hindi mo na mahanap yung comfort sa porn, naging usual na sa'yo yung porn, maghahanap ka ngayon ng partner mo. Kahit hindi pa pwede. So, mag-i-indulge ka sa compromise. Papasok ka ng relationship na hindi pa tama. Wala naman kaming ginagawang masama. Kuya, pag nasa bahay kami, nagba-Bible study pa nga kami. Kuya, wala naman kaming ginagawang masama. Dumating sa punto, yung leader mo, pinagsabihan ka na. Wag! Mapapahamak ka. Hindi, ate. Ano lang, magkaibigan lang kami noon. Friends lang kami. Kaso, hinalikan ka na sa labi. Kung mahal mo talaga ako, sabi nga ni Pastor Joshua, yung illustration niya, kung mahal mo talaga ako, kikis mo ko. Ikaw naman, dahil nga naghahanap ka ng comfort, ibibigay mo. Hanggang dumating sa puntong nagawa nyo na yung bagay na hindi dapat ginagawa. Na ginagawa lamang na mag-asawa. At yung isang beses na fornication, naging tali na. Hinahanap na ng katawan mo. Hindi, malaya pa rin ako. I am free to do whatever I want kasi pinatawad ako ng grace ni Lord. And then, pupunta ka ng church looking like this. Raising your hands in worship na parang wala namang mali. Parang, may issue ba? Wala naman. And then you will pretend. Oh, hallelujah.
But sa mata ng Diyos, ganito yung itsura mo. You are slave to whatever you choose to obey. Kaso, dumating sa punto na nag-aaway kayo ng jowa mo. Dumating sa punto na dahil nga babad na babad ka na sa pornography, hindi na nakakapag-satisfy sa'yo. So yung gagawin mo, alam ko na, aayusin ko yung buhay ko, easy fix. No? Temporary fix, alam ko na, mag-attend ako ng church, mag-minister ako. Magpapagamit ako kay Lord. Kahit hindi pa malaya ang buhay ko. Mag-attend ako ng church. Papasok ko ng ministry. Dahil naghahanap ka ng approval sa tao, gusto mong pumasok sa ministry para somehow, ikaw ngayon, marinig mo, makabless si Brother Radley. Grabe kayong, makabless yun. Tignan mo, ang galing na mag-usher, ang pogi di ganito, ganyan. Grabe maganda si Kuya AJ. Grabe maganda si Brother Jello. Ikaw ngayon, gusto mo yung ganon. Kasi you are longing. Because you are in pain. You failed to be honest before the Lord. Ngayon, tinatago mo yung tunay na kondisyon ng puso mo. And now, you are longing for people's affirmation. So, magsaserve ka ngayon to experience people's affirmation. Hindi, malaya pa rin naman ako eh. Do I look like free to you? Hindi, isang beses lang naman eh. Nakaka-bless lang naman kasi yung naririnig nila na sinasabi nila nakaka-bless daw si Pastor Radley. Isang beses lang yun. Pero yung isang beses, naging tali ka na. Sa approval ng tao. So sasayaw ka dito for you to be approved. You will sing on this pulpit for you to be approved. Magsishare ka ng marami sa CU for you to be approved. Pero hindi mo na malayan, tali ka na ng people's approval. Pero dahil nga hindi na didil yung issue mo sa porn, hindi na didil yung issue mo sa jowa mo, nagpo-fornicate pa kayo, at ikaw ngayon ay nabubuhay na sa people's approval, one thing you will do, para lang hindi mo na maramdaman yung bigat ng issues mo, i-distract ko na lang yung sarili ko sa social media. Total, pwede naman yun eh. Di ba? Ano ba naman yung Reels? Di ba? Wala namang masama yung manood ng Reels, di ba? Wala naman masama yung mag-spend time sa TikTok, di ba? Di ba? Di ba okay lang naman? Okay lang naman eh. Para lang sana hindi ko maramdaman yung mga pinagdadaanan ko. So yung habit mo ng panonood ng Reels, ayan, tali ka na ngayon. Malaya pa rin naman ako, di ba? Di ba? Pwede ko pa rin naman itaas yung kamay ko in worship. And yet I look like this. Am I really free? Am I really free, YDC? Malaya ba talaga ako? Hindi, nagagawa ko nga yung gusto kong gawin eh. Di ba yun yung gusto nyo? Yung nagagawa ninyo, yung gusto ninyong gawin. Ako, nagagawa ko naman yung gusto kong gawin. But do I look like free? Pero dahil nga, nagsama-sama na yung mga issues, hindi ko na alam kung nasa na tayo. Dahil nga, na-addict ka na sa panonood ng Reels, at hindi ka na masatisfy ng porn, hindi ka na masatisfy ng jowa mo, dumarating ka na ngayon sa punto, nagiging complacent ka na sa pag-attend sa church. Siguro, isang beses lang, hindi ako mag-a-attend. Hahanapin ko lang yung sarili ko. May abita po, matakid ko. Isang beses lang. Siguro yung gagawin ko, mag-a-unwind muna ako. Sasamahan ko lang yung mga barkada ko, hindi muna ako mag-church. Kahit siguro isang beses lang, hindi ako mag-CU. Para lamang sana mahanap ko yung comfort. Pero hindi mo na mamalayan, dumarating ka na sa puntong complacent ka na. Hanggang sa hindi ka na nakakapag-attend ng church. At sunod-sunod na yung mga nangyayari. Dahil nga hindi ka na nag-a-attend ng church, yung mga dating kasama mo ngayon sa church,
ayaw mo lang samahan. Mas pinipili mo na ngayon yung mga kaibigan mo sa labas. Kasi, kuya, tinotolerate nila ako eh. Kasi tinotolerate nila ako. Hindi nila ako pinagbabawalan. Kasi yung mga kaibigan ko na yun, hindi nila ako binabawalan pag umiinom ako. Ang bait nga nila eh. Kasi nga, binibigyan ako ng chicks, ng shorty. Ang bait nga ng mga tropa ko, kuya eh. Sinabi nga sa akin, rumoksi daw tayo. So yung mga dati mong kaibigan sa YDC, iniwan mo na. Because you are slave to whatever you choose to obey. Isang beses lang naman, nasasamahan ko sila eh. Wala namang marok doon, di ba? Wala namang marok ka rin eh. Wala naman, di ba? Samahan ko lang naman sila eh. Wala namang masama, di ba? May masama ba doon? Samahan ko sila. Pero, wait. Teka lang. Siguro, papasok ko ng church. Okay lang pa rin na magtaas ako ng kamay. Kahit na ganito na yung itsura ko. Marami sa atin nasa ministry, and yet ganito yung itsura natin. Malaya akong ginagawa yung mga bagay na gusto kong gawin. But the truth is, am I really free? Hanggang dumating sa punto na yung tanging bagay na nakakapag-comfort na lang sa'yo, luto ni, pagkain. So tara, magsamjita na. Pakabusog tayo na magpakabusog. At dahil nga ganito na yung condition natin, hindi natin namamalayan, pumasok na pala yung takot, pumasok na rin yung doubt. Hindi ka na ngayon naniniwala sa word. Na kahit anong preach ni pastor, wala na. Hindi ka na nananampalataya, wala na. Oh, Pare, kaya mo yan? Ay! Palakpakan naman natin si Brother Peter. Sige bro. Kaya mo yan bro. Malapit na tayo matapos. Ano na lang, ilang ano na lang. Galit na yung core. But I am free. Malaya ako. So, okay lang ba na mag-preach ako ng ganito? Okay lang? Dito ka banda, taas kita. Okay lang? So mag-preach pa rin ako ganito. Habang may mga umihila sa akin. Tapos kapag pinag-uusapan yung purity about sa porn, nasasaktan ka. Kasi nga may tali. Pag pinag-uusapan yung relationship na dapat hindi pa, sasaktan ka. And then, because of these many things, trying to make you a slave, the worst part of this is, it can lead you to death. Sabi sa James chapter 1, verse 14 to 15, you are tempted by the evil things you want. Your own desire leads you away and traps you. Your desire grows inside you until it results in sin. Then the sin grows bigger and bigger, and finally, it leads to death. Hanggang darating ka sa puntong manhid na yung puso mo. Hanggang darating ka sa punto na wala na. Wala ka nang gana mag-attend ng church, ayaw mo na makinig sa mga sinasabi ni pastor. Kapag pinag-uusapan yung CU, mailap ka. Darating sa punto na mawawala na yung faith mo, and worse, you will be thrown in hell. So, the question is, are we free? Are you truly free?
ano yung gagawin natin kung nandito ka sa condition na to? What are you going to do if you are in this condition? Alam nyo, sabi ng Hebrews chapter 9:14, look at this. You might be in this condition, but, church, there is hope. Eh kuya, worse na yung addiction ko sa porn. Hindi ko lang paano makakaalis sa relationship na to. Bawal eh. Hindi ko lang paano makakaalis sa social media addiction. Ito yung nagbibigay comfort sa akin. So anong pwede natin gawin? Anong pwede natin gawin? There's hope. Dahil sinabi ng Hebrews chapter 9:14, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God. So, church, kahit na ganito na yung sitwasyon mo, sige, pakahila nyo, brothers, kahit na hinihila ka na, there was one man from 2,000 and more years ago who took this place, died on the cross to pay for your sin. Sabi dito, how much more then will the blood of Christ? Church, there is still hope. Ano yung hope natin? The blood of Christ. It is the blood of Christ that can set us free from all of this bondage. It is when we become honest before the Lord, and Lord, when you realize na Lord, ito na po pala yung condition ko. And when you become honest before the Lord and admit your true condition, then you will be set free. Because the blood of Jesus sets us free. It is the blood of Jesus that can set us free. I am free. Wala na yung influensya, hindi na nila ako nahihila. It is because the blood of Christ has set me free. But, there's still influences of sin with me. Alam nyo, dito po nagiging grabe yung biyaya ng Diyos. Kasi nung time na nag-confess ka sa Diyos, take note, the only way for you to be free is through confession. It is when you become honest na, Lord, addict na po ako sa porn. Here I am, Lord, help me. Di ako makaalis sa relationship na to. I want to be free. Lord, ayoko na sa social media addiction. When we become honest about our true condition, dun po tayo lumalaya. There we can experience the blood of Christ setting us free. Wala na silang influence sa akin. They cannot hold me back again. But, meron pa rin. Meron pa rin. Dito po pupapasok yung biyaya ng Lord. Through our CUs. When we confess our sins to the Lord, and when we become honest enough to admit to our brothers and sisters sa CU, come on, doon tayo makakaranas ng tunay na kalayaan. Pastor, I need your help. I want to be free. Tulungan mo ako, kuya, hindi ko po alam yung gagawin ko. Pero dito, I am free. It is when I acknowledge my true problems, meron po akong social media addiction, kuya. Then He can pray for me. Meron din po akong addiction sa porn, kuya. Gusto ko na makalaya dito. And when you become honest, you become free. Kuya, meron pa po, gusto ko na makalaya dito sa pag-iinom na to, gusto ko na makalaya. You can be free. It is when we confess. Alright. Kuya, gusto ko pa makalaya, ayoko na pumunta sa mga kaibigan na yon. Gusto ko na mag-engage sa CU. Then I can be free. Kuya, konti pa. Konti na lang, kuya, malaya na ako, last na lang to. Kababa na kasi. And then I am free. Thank you po. Thank you so much, guys. There is nothing that can hold me back now. Malaya na ako. I am free. Why? Because Jesus Christ has set me free. And ang dahil sa biyaya ng Diyos, hindi niya ako hinayaang humarap sa mga karumihan na yon na ako lang mag-isa. He gave me community.
He gave me friends. He gave me CU. So therefore, through my constant confession about my sin, I can be pure. Some of us, we hide. Some of us, we ignore. Some of us are making it worse. Some of us just couldn't find any answer. There's nothing new under the sun, church. The answer to our modern problem is this. It was Jesus all along. It has been Jesus. And the community that the Lord gave us for us to experience through freedom and stability. Amen. Right now, hindi ko po alam kung sino po sa inyo ang nakakaranas o nando sa ganong sitwasyon. Church, there is still hope. Pakisabi sa katabi mo, may pag-asa pa. Sabi mo sa kanya, may pag-asa pa kay Kristo. Christ's sacrifice cleanses our conscience, freeing us from guilt and shame, and empower us to serve God wholeheartedly. Dahil lamang sa dugo ng ating Panginoon. So let us wrap up. Purity is a source of freedom and spiritual stability. Number 1, purity overflows from the Lord. Purity sets us free from condemnation, and purity protects our God-given freedom. This will be our YDC verse challenge. Psalms 24, verses 3 to 6. Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? He who has clean hands and pure heart. Sino daw yung makakapasok sa banal na presensya ng Diyos? Only those who have clean hands and pure hearts. Pastor, yung condition ko, katulad ng condition mo kanina. Maybe you are in that place. Maybe you are tied to pornography. Maybe you are tied to that relationship at gusto mo nang makaalis. But somehow, hindi mo alam yung gagawin mo. You want to be free from fornication. You want to be free from social media addiction. The Lord is asking you this afternoon, confess them to me. Be honest of your condition. Surrender your heart, and I will set you free. By the way, church, kapag nilinis tayo ng Diyos, pinatawad sa ating mga kasalanan, hindi lamang niya tayo patatawarin at lilinisin, kasi hindi po tayo itotolerate ng Diyos sa mga mali nating gawa. He will lead us into new life. Babaguhin at babaguhin yung buhay natin. But, this afternoon, maybe you are in that position as well. Di ko alam. Maybe may mga pinagdaanan ka sa buhay na hindi ganun kaganda. Maybe you are abused. Maybe your family are fighting. Kaya somehow, nagagawa mo yung mga kasalanan na yon. Maybe because you lack confidence in yourself, you feel bad about yourself, that somehow, kaya naghahanap ka ng approval sa tao. But the Lord wants to set you free this afternoon. And if you want to be free, I want you to stand